Bagong Honda PCX 160 Standard Type na may presyo ng 133,400. Ano nga ba ang bago sa model na ito? Kayo po ba ay magbabalak na bilhin to? Mga idols, itong feature natin today, isa-isayin natin ang 5 bagay na dapat mong malaman at binago sa new 2025 Honda PCX Standard Type. At alam nyo ba mga idols, isa tayo sa gumamit ng Honda PCX 160 2024 model kung saan talaga nagustuhan natin ang kanyang performance plus ang handling nito. Napakaganda, especially sa mga cornering at sa ating naging experience din sa long rides natin. Dahil dyan, mas malaki ang expectation natin na mas maganda at mas solid ang magiging experience din sa 2025 Honda PCX. Ito nga po ang road sync version. Pero unahin muna nating tignan ang standard type. Ano po ba ang meron dito? Ano ba yung pagkakaiba nila sa ating old model na 2024? At bago natin umpisahan yan, huwag niyong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At syempre, follow niyo ako sa ating Facebook page kung gusto niyo pong maglabas ng bagong Honda PCX 2025 model. Pwede kayong mag-PM sa atin at mag-send message sa ating Facebook page. Tutulungan po natin kayong makapagpa-reserve, magpalista at makabili nitong bagong 2025 Honda PCX 160. Subukan nyo po ang ating alagang boyet. Yan po, smooth transaction, mabilis at siyempre legit. Mga idols, ang ating style at design ng 2024 ay U design. Pagdating naman sa bagong model, B design naman. Yung style niya, letter B na. Yung pinaka-headlight design nito. At makikita nyo rin, ang iba pang mga features ay nabago din. And this year model 2025, luxurious yung design niya, mas elegante. Compare sa ating old model na sporty yung datingan ng PCX 160 natin. So meron tayong CBS version before na may presyo na 131,900. At ang bagong presyo ngayon ng standard type ay 133,400. Meron tayong 1,500 pesos price increase. Ang mga color na available, matte bullet silver, vortex red metallic, at pearl fadeless white. So tatlong kulay lang po ang available para sa ating standard type or CBS version. At una sa ating listahan, dapat mong malaman na nabago dito sa ating 2025, ang headlight design mga idol. Now it's B design. At makikita naman po ninyo yung kanyang daytime running light. Talagang napakalinaw. Ang headlight natin ay all LED. Second naman sa ating listahan, ang bagong taillight design mga idol. Yan po yung ating old model. At kung titignan mo, yan po ay X design. At makikita nyo yung kanyang pinaka-signal light. Nasa baba pa rin at gilid. Well, compare sa 2025 new taillight design, ano ang mas maganda sa inyong paningin mga idols at mas kursunada ninyo? Ito bang 2024 or 2025? Well, pangatlo sa ating listahan, ito marami pong nagre-react dito dahil ang 2024 ay naka-naked handlebar at sa bago naman, ang handlebar ay may cover na at may resemblance yan sa kanilang Forza 150cc. So mga idol, ano masasabi nyo sa kanilang design na to? Mas prepare nyo ba ang naked or itong may cover? Isa rin na bago, pangapat sa ating listahan, ang USB charger. Ang ating old model ay Type A. Ngayon po, nagiging normal na nilalagay ay Type C na. So, bagong USB charger Type C para sa ating 2025 new model. Doon pa rin ang location niya sa kanyang compartment. Sa loob niyan at may cover naman Pagdating naman sa ating engine type, mga idols, ang ating 2024, siyempre same pa din yan sa 2025, 107cc, 4-stroke, 4 valves, liquid cool, single overhead camshaft, program fuel injected, ESP Plus engine, may 4x-stroke na 60mm by 55.5mm, at compression ratio na 12.0 by 1. Ang kanya naman pong pinaka max power, 11.8 kW or 15.8 HP at 8,500 RPM, at maximum torque, 14.7 Nm at 6,500 RPM. Iyan po yung magiging arangkada natin dito sa PCX 160 2025 model. Ang 2024 model na may top speed average 118 km per hour. Compare naman sa naging top
speed average ng 2025 model na mayroong 121 km per hour. Nice. So mga idols, pagdating sa engine type, nakita natin na talagang in-enhance nila, in-improve pa ang naging performance ng bagong PCX 160 2025 new model. At para naman po sa ating pinaka-suspension, sa ating old model, yan po ay telescopic fork sa front at dual shock absorber sa likuran. Pero po, ang ating road sync version, ayan po ay merong sub-tank. Yan po yung pagkakaiba nila mga idol sa ating standard type. Si standard ay dual shock lang pero walang sub-tank. And pagdating naman sa stopping power ability ng standard type, ito po, naka-disc brake, 2-piston caliper, at equip ito ng Nissin ang ginamit nilang brand dyan. Well, mayroon tong combined braking system kung saan pag nag-brake ka sa front, meron na rin sa likuran. Kumbaga, meron na rin percentage yan na nagbe-brake na rin yung ating front and rear. Sabay yan. Sa likod naman, naka-disc brake din, 1-piston caliper, and with CBS. Ang standard type ay wala pong HSTC or Honda Selectable Torque Control. At ang ating namang wheels sa ating standard type, color black po mga idols. Hindi siya kapareho nito na bronze color. So multi-spoke yung design niya, pareho pa din yung design ng kanilang pinaka-alloy cast wheel na yan. Ang sukat ng gulong, pareho din, 110-70 by 14 inch. At ang likuran naman, 130-70 by 13 inch. Pareho pong tubeless yan. Madali i-maintain at syempre, mas maganda ang ating pinaka-gulong dito sa likod. Maganda yung grip niyan. Well, para sa weight nito, 232 kilograms. At ang seat height naman ng ating PCX, 765 mm. Perfect sa mga Filipino riders yan. Again, ang ating standard type ay meron full LCD screen. So yan mo, naka-LCD screen lamang po ang ating standard type. Same style ng 2024 model. So meron pong mga tanong sa atin, ang standard type po ba ay naka-TFT? Yan po ay para lamang sa road sync type version. So mga idol, sa clear po yan, ang TFT dashboard ay para lamang sa road sync version or type. And yung ating mga iba pang features ay makikita mo na lang sa road sync version kung saan meron siyang mga multi-function switches and buttons, TFT display na may 3 ambient, at ang bagong Honda Road Sync phone connection. Yan po lahat ay available lamang sa Honda Road Sync type or version. Again, yan po ang ating feature para sa inyo mga idol. Sana nagustuhan ninyo ang bagong Honda PCX 160 standard type version. Next vlog naman, papakita natin sa inyo ano ba ang meron sa Honda Road Sync version. Again, ang color na available, white, red, at silver. At ang presyo, 133,400. Kung bibili kayo niyan, mag-PM na kayo sa atin mga idol sa ating Facebook page, Boyet Salavarria. And siyempre tutulungan natin kayo at i-assist. Salamat sa inyong pagnood. Again, don't forget to subscribe at hit notification bell para sa ating next motorcycle update. Kaya kung kayo mahilig sa motor, saktong-sakto lang po ang ating YouTube channel para sa inyo. Ride safe po and ciao!